Kumakalat na larawan. Sobrang nakakahiya ito. Breaking news, kakapasok lang. Madriaga, booking. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Narito, Balitang Pinoy TV. Balitang Pinoy TV. Okay, dito sa vlog na ito, Ayan, syempre, bago natin simulan ng video ito, nice ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si Sir Donmar TV. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Donmar TV, mga katunay. Pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Donmar TV. Ipagpatuloy natin. ay i-explain ko sa inyo gaano kapalpak itong si Ramil Madriaga, ang kanilang star witness kuno, at bakit ang taong bayan ay alam na nila ang kalokohan ng House of Committee on Justice Ay, dyan ako napanood ko yung mga kadramahan na ginawa niya. No? Parang maniwala tayo eh. May mga naniniwala nga sa kanya eh, no? Pero kung ikaw talaga, no, is kung halimbawa, titignan mo lang siya. Ako kasi sa totoo lang talaga. Hindi ko naman sinasabi na sinungaling siya. Pero sa totoo lang, meron akong mga nakita sa pagsasalita niya, sa mga drama niya, na medyo hindi tama. kamera. Okay? Dito sa vlog na ito, i-explain natin yan lahat. Kasi, kung makikita mo sa social media, ang dami na pong nagpo-post patungkol po sa inconsistencies nitong si Ramil Madriaga. Okay? Yan po ang ipapaliwanag natin. Kasi po, hindi po tayo papayag na ganun-ganun na lang silang na gumagawa sila ng witness na sa totoo naman ay nagsisinungaling. Okay? Halatang halata si Ramil Madriaga, yung pag-iyak-iyak niya, obvious na obvious yun eh. Di ba? Maraming ang nakapansin doon sa pag-iyak niya na parang walang luha na tumutulo. Tapos, Kasi sa totoo lang talaga, yung pag-iyak na yan, yung ginawa niya, napanood ko rin yun. Yung pag-iyak naman, napakadali lang kasi gawin yun. Yung mga artista nga di ba? Nakikita naman natin, napakadali lang naman gumawa ng pag-iyak. Kaso nga lang syempre, yung ibang mga artista na hindi ganong umiiyak, nilalagyan nila ng pampaiyak. No? 'Di ba? Parang nilalagyan ng mga luha, mga ganyan. Ito kasi napansin ko nga sa kanya, gaya ng sinasabi ni Sir Donmar, hindi yung iyak niya is hindi naman yung totaling iyak talaga na talagang kala mo nasaktan siya, akala mo meron siyang pinagdaan ng hindi maganda. Yung iyak niya parang parang kasama lang sa isang script na dapat niyang basahin, na dapat niyang gawin. Oo, parang gano'n Hindi ko naman sinasabing nagsisinungaling siya o nagdadrama lang siya na kahit gano'n na nakikita natin. Pero parang yung iyak niya, hindi ako nasasatisfied. Kasi kung makikita natin na umiiyak ang isang tao dahil sa mga nangyari sa kanya o hindi magandang nangyari sa kanya o nagigilty siya, makikita natin, mararamdaman natin sa kanya kasi talagang wala tayong maramdaman. heto si Luistro, itong committee chair ng Committee on Justice, tinutulungan pa niyang maiyak si Madriaga. Yeah? Sana binigyan niya ng sibuyas. Pinaghiwa niya ng sibuyas na pula, mas nakakaiyak yun. O kaya tinabihan na lang nila si Madriaga dyan ng mga sibuyas na pula, yung mga nabalatan na. Di ba? Sabihin dyan sa camera, bakit ang may sibuyas dito? Maingay para umiyak. Pa niya. Sabi niya, naiyak ka ba? Oh, what happened? Bakit ka umiyak? Oh, basahin mo ulit. Naiyak ka ba? Anong klase yan? Di ba? So, napaghalataan po, yan po ang nakikita ko sa social media. Kasi po sa Facebook, sa YouTube, binabasa ko ang mga comments ninyo. Nababasa ko doon, ano ba yan? Itong Committee on Justice na kung saan nabanggit noon ni Luistro na ito raw yung
Kasi marami po ang tumututol na bakit niyo i-invite si Madriaga? Sabi pa ni Karen Davila, what is the relevance na sa impeachment complaint? Bakit si Madriaga ay dapat pang papuntahin dyan sa House Committee on Justice? Nabanggit doon, nabubuking itong si Luis Tro sa kanyang interview. Sabi pa nga niya doon, to test the credibility of the resource person. To test raw. Paano yan? Tinitesting pa no? Meron pang parang kailangan bago nating isa lang yan sa pinakamalaki, kailangan masubukan na muna natin. Baka kasi mamaya sumablay. Parang ganun ba yon? Baka mamaya madulas yan. Mas maganda parang binibriefing nyo muna, parang ganun. And i-test natin yung credibility ng isang tao, probing ka ng probing eh. Probing siya ng probing. Diba? Hanggat nakalusot yung isa, mismo sarili nilang kasabahan na si Ridon, si Madriaga, huling-huli. Sabi niya, kailan yung nangyari yung kasal ng inyong anak? Sabi niya, 3 to 4 years. Ay, 6 to 7 years. Ang gulo. Anong klaseng witness yan na hindi man lang maalala yan, isa pa yan ang daming nagko-comment yan. Kasi sa totoo lang talaga, kung merong mga pangyayari sa buhay mo, halimbawa, kung kasama mo si BP Sara or what, kung merong mga mahalagang importante sa buhay mo na kalungkutan, kasiyahan, galit, o kahit na yung araw na yon is hindi mo makakalimutan. Lalong-lalo na kung may mga selebrasyon na nangyari, na nandoon, may dumalo or what, yung importante sa buhay mo, hindi mo makakalimutan yun basta-basta. Pwera na lang kung meron kang amnesia. O pwera na lang kung meron kang dementia o talagang makakalimutin ka. Sana siguro yung nagsalita siya ng ganun, ay, ganito pala. Sana sinabi mo na lang, makakalimutin na kasi ako. Diba? Parang siguro naunawaan pa, o baka naman makakalimutin nga. Kasal ng anak mo, hindi mo maalala, and that is a special event na hindi mo dapat... Lalo na kasal ng anak niya yon. Diba? Kailangan maalala niya yon. Hindi pa pwedeng hindi mo nga naman maalala yon. Diba? Isa yon sa magandang parte ng buhay mo na nakita mo, nasaksihan mo. Tapos kakalimutan mo. Hindi mo malalaman. Kaya kung pwede nga lang ilagay mo sa kalendaryo tapos itago mo yung kalendaryo. Diba? Kalimutan. So halatang halata na may script siyang sinusunod. Okay? May script Ito siyang lang yung tungkol naman dyan sa script na yan, pag-usapan natin. Sa totoo lang talaga, siya, witness siya, o mayroon siyang binabasa. Nakita ko may binabasa siya eh. Kasi sa totoo lang talaga, sa isang witness, wala ka dapat binabasa. Hindi totoo yan. Kahit naman sa korte, ang isang witness, wala dapat binabasa yan eh. Bakit may binabasa ka pa? Dahil baka may makalimutan kang detalye? Isinusulat mo muna yung bawat detalyeng nangyari sa buhay mo? Gaya na sinabi ko kanina, kung merong mga mahalaga o importanteng bagay na nangyari sa buhay mo, masaya, malungkot, galit, transaksyon na maganda o transaksyon hindi, o kahit na hindi mo yun makakalimutan. Detalyado mong maaalala yun. Lalo na kung pinaka-importanting mga bagay yun. Hindi mo na kailangang isulat yung mga yun. Di ba? Kasi halimbawa, ikaw, birthday ng anak mo. Makakalimutan mo, kailangan isulat mo pa. Kasi kasama yun sa mo eh. Di ba? Kailangan talagang tanda mo dahil magandang araw yun eh. Di ba? Pero ikaw, bakit mo sinusulat? Bakit mo ginagawa ng script? Bakit ka nagsusulat? Dahil kung alam mo talaga at talagang legit lahat ng mga sinasabi mo at totoong nangyari talaga sa'yo, hindi mo na para isulat yan dahil maaalala at maaalala mo yan. Malalaman at malalaman mo. Kasi sa mga witness na merong binabasa, hindi ako nagtitiwala sa mga ganyan. Totoo lang. Kasi sa totoo lang, kung meron kang nakita o nasaksihan isang krimen na nangyari, tapos tetestigo ka, kailangan mo bang isulat kung nakita naman ng dalawang mata mo yung nangyari? Di ba? Kailangan mo bang isulat na
Alas 9 ng gabi, kami magkatabi, humanap ka ng pangit title ng movie. Kailangan ba ganun? Kailangan isulat mo pa ng detalyado para hindi mo makalimutan yung oras na kung anong oras siya pinaslang, kung anong oras siya nakita, kung anong oras siya tinapon, anong oras siya ganon. Kung ikaw ang nakasaksi sa dalawang mata mo, hindi mo makakalimutan yon dahil ayun yung pangyayari na matindi na talagang hindi mo makakalimutan. Talagang nakakatakot yung ganung pangyayari. Ngayon, kung kay BP Sara, meron kang experience sa kanya, di ba? Na, hindi mo makakalimutan yun. Hindi mo na kailangang isulat pa yun. Bakit sinusulat mo pa? So kung may sinusulat ka, ibig sabihin, yung ginagawa mo, pwedeng may dagdag o pwedeng may bawas. Dagdag bawas yan. Pero mas malapit doon sa salitang may dagdag. Diba? Sunod kasi may kumakalat rin na picture na si Madriaga bago nag-hearing sa backstage, no? Nagbabasa na siya ng script. Hindi ko lang mapakita yung picture. Mo, totoong nangyari, kung totoong nangyari sa buhay mo yan, hindi mo na para kabisaduhin yung sinulat mo. Napakatanga mo naman kung tutuusin, Madriaga. Napakatanga mo. Kung bakit binabasa mo pa yan. Hindi mo na dapat binabasa yan dahil didikit na yan. Kumbaga kung meron kang ala-ala na hindi mo makakalimutan, nakaserox na sa utak mo yan. Diba? Kaya ako sabi ko, sa tingin ko pa lang, sa una pa lang nagbabasa ka na ng script, tingin ko, wala na to. Hawa ko ang script, hawa ko ang script. Diba? Sabi ko, hindi totoo mga ipagsasabi-sabi nito. Mas maniniwala ako sa iyo, Madriaga, kung tumetestigo ka dyan nang wala kang binabasa at detalyado mong naisasalaysay lahat ng mga nangyayari. Dahil sa totoo lang sa korte, hindi naman pwedeng ang isang witness ay may binabasa. Ano ka? Politiko? O kaya presidente na kailangan merong binabasa kapag nagsosona? Ganun. Dito nagbabasa. Kaya nag-i-speech ka, kailangan may binabasa ka. Nag-i-speech ka ba? Nagbabasa siya ng script doon, ganun, nakabasa. Ang daming script. So, yung affidavit niya, scripted yun. Yun ang ating paliwanag doon. So, ewan ko na lang kung may confidence pa ang kamera para iharap ang kanilang sarili dito sa issue na ito. Kasi halatang halata na sila na atat sila na papuntahin si BP Sara dyan sa House of Representatives para ipahiya, para siraan. Kasi dalawa lang yan Kung magtatagumpay sila sa kanilang impeachment, well and good, di ba? Kasi hindi na makatakbo si BP Sara kung ma-impeach. Ngayon, itong pangalawa, kung hindi magtatagumpay sa impeachment sila, at least naman, napapunta nila at nasiraan nila si BP Sara. Hindi, Sir Don Mar. Medyo yun ang may mali. Mapapapunta nila si BP Sara dyan, pwede. Pero yung sa sisiraan nila si VP Sara, syempre magagawa nila yan dyan. Pwede nilang pagbintangan o idiin si VP Sara sa mga gusto nilang ipandiin sa kanya. Pero sa totoo lang, ang taong bayan ba naniniwala? Kung sila naniniwala sila sa mga pinagsasasabi nila, wapakils tayo dun. Importante ang taong bayan ay hindi naniniwala sa kung anong ibinibintang nila kay Sara Duterte. Hindi ba sila nadadala sa ginagawa nila na habang sinisira nila si Sara Duterte, patuloy na lumalakas si Sara Duterte? At ang sinasabi ko nga dito, lahat ng ginagawa nila kay VP Sara ay hindi umi-epekto. Hindi nakakapagpababa ng ratings ni VP Sara. Hindi nakakapagpababa ng pagkatao o pagtingin sa kanya ng taong bayan. Kaya kahit anong klaseng paninira ang gawin nila dyan, kung mapapunta nila si BP Sara, dyan mismo sa kamera, kahit pagmumurahin nila, kahit ibintang nila, kahit pagpaslang sa mga bayani ng Pilipinas, hindi pa rin lalabas na masama si BP Sara o papangit ang tingin sa kanya ng mga tao. Dahil alam ng mga tao ang totoo. Hindi ba alam ng mga congressman niya na gustong mag-impeach kay BP Sara? Kahit anong gawin nilang salita laban kay BP Sara, hindi pinaniniwalaan at sila pa yung lumalabas na masama.
Di ba? Tsaka kahit ma-impeach sila si BP Sara, hindi na makakatakbo. Oo, sige. Sa tingin ba nila, lagi kong pinapaalala dito, sa tingin ba ng mga congressman na galit kay BP Sara, walang manok si BP Sara na pwedeng tumakbo sa 2028 kapalit niya. At kapag nanalo yung manok na yon, yung mga impeachment na sinampa nila kay BP Sara, pwedeng mawalang bisa. Diba? At least, di ba? Paghahanda ito sa upcoming election na at least kung makatakbo si BP Sara ay nasiraan na namin. Ang mga bobong loyalista at itong mga dilawan, grabe, ang tanga, ang bobo talaga. Alam niyo ba kung bakit? Bobo sila? Ganito lang sila kabobo. Sabi nila, bakit, kung hindi guilty si BP Sara, bakit hindi na lang siya pumunta doon sa hearing? What an argument is that? Ayun nga kung pupunta siya sa hearing na yan, anong gagawin niya dyan? Gaya nga lang sinasabi kanina ni Sir Donmar, wala namang gagawin si VP Sara dyan, kundi siraan lang siya. So para saan? Para saan para sagutin niya yan? Kung magkakaroon ng impeachment trial sa Senado, mas maganda doon na lang siya pumunta at hindi pa masasayang yung laway niya. Diba? Pwede pumunta si VP Sara dyan, huwag siyang magsalita. O mas maganda nga magtanong sa kanya na magtanong tapos hindi kumibo si VP Sara. Tignan ko lang kung di maaning niyang mga yan. Siyempre, mas maganda kung siya sasagot, mas maganda doon na sa Senado para mas maganda. Marinig pa natin yung bloodbath. Pero dyan sa inyo, siguro hindi na pag-aaksaya ni BP Sara ng panahon yan. An argument, si BP Sara nga, hindi compulsory na dapat siyang pumunta doon. Did you understand that? Pwede naman, i-impeach nyo dyan si BP Sara dyan sa Kamara, magbotohan kayo para the impeachment proceedings will continue to the Senate. At doon ang tunay na hearing. Oo. Bakit dapat papuntahin si BP Sara, ganun, ganyan? Ang bobo ninyo. Mag-research nga kayo. Papagurin nyo lang si BP Sara. Siguro maraming may fans dyan kay BP Sara, kaya gustong-gusto nila pumunta. Yung tipong ipapakita nila na kayang-kaya nila si BP Sara. Nako. Sino lang ba sumasama ang pangalan? Di naman si BP Sara, sila. Pangalan nila yung nasisira, political career nila yung bumabagsak. Yo. Yan ang hirap sa mga dilawat at mga loyalista nagpapanggap na mga bright. Tingnan nyo yung naghahamon ng debate kay BP Sara. Itong si Lovely na vlogger, yung parang kasag yung mukha. Tapos itong sino to? Si Falsis. O sa pangalan pa lang, Falsis. Di ba? Itong mga taong to na maghahamon ng debate sa Vice Presidente, isang pasikat rin. Pasikat rin. So heto ang kumakalat. Like muna and share para kakalat ito. At subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin. Heto lang naman. Kumalat ito sa social media. Isa ito sa patunay na itong si Madriaga na ito sinungaling. Okay? Kasi itong si Madriaga, no? Nagmamayabang siya, no? Nagmamayabang siya na binigyan raw niya ng painting itong si VP Sara. Painting? Ang painting na yan ay ginawa raw ng kanyang scholar na estudyante. Okay? Ginawa ng kanyang scholar na estudyante. Itong si Ramil Madriaga. Ayan, kung yung makikita mo, Madriaga is holding a painting. Ito ha? Ito muna yung ipapakita ko. Ito. Yan. Ito raw yung painting. Hawak-hawak niya. Ito yung binigay raw niya kay VP Sara. Hawak niya ang hawak niya. Hawak niya yan ang painting. Tandaan nyo masyado. Tingnan nyo masyado yung painting. Yung dito. At saka yung buhok. Tingnan nyo mabuti. Tapos, ang nagpainting nito, itong babae na ito. Yan. I-erase natin ito para klaro. Yan. Yan raw ang scholar ni Madriaga. Holding the painting. Yan raw ang nag-paint. Okay? Ngayon, ito yung lumabas. Nabuking kasi itong painting na ito ito raw ang magpapatunay na malapit na kaibigan o malapit na trabahante itong si Madriaga kay BP Sara. Ito yung claim nila booking sila dito. Ito yung lumabas. Tingnan niyo ito yung lumabas. Ito yung painting. Ito yung painting. Yan. Tingnan niyo yung painting gaano kaiba. 'Di ba? Tingnan niyo yung dito. Tingnan nyo. I-compare natin. Ikukumpara natin kung siya ba talagang nagbigay. Ayan Tingnan nyo. Tingnan nyo yung dito. Yan ba ang parang may dark dito. Na pinaint nila, gumagawa sila ng ebidensya. Nabubuking Okay? Halata. Tingnan nyo yung buhok. Ang laki ng pagkakaiba. Tsaka yung may mga dark, tsaka yung sa buhok pa lang, iba yung kulay.
Masyadong matingkad tong isa. Ayan o, masyadong matingkad. Di ba? Kung makikita nyo. Eto, parang may pagka-gray-gray na. Di ba? Tapos yung parang yung bilog na yan, yung may kulay na dilaw-dilaw na yan. Eto, masyadong matingkad ang dilaw eh. Eto, parang hindi na eh. Hindi siya matingkad eh. Ang laki nga ng pinagkaiba. Ay, nako. It's very different. Tingnan nyo. Tapos, nagmamayabang sila na binigyan, malapit sila ni BP Sara, binigyan ko nga ng painting si BP Sara, tapos sinabit pa ni BP Sara sa kanyang office. O ngayon, mas lalo pa, Parang binigyan niya. Eh di ibig sabihin, binigyan niya ng ganitong itsura, ayan o, yung tinuturo ng araw ko, ibig sabihin, hindi tinanggap ni BP Sara kasi iba yung nakasabit kay BP Sara eh. O iba yung itsura, ang layo dun oh, ang layo dito oh. Tignan nyo oh, di ba? pa silang na-booking noong, eto, mas lalo pa silang na-booking noong ang nagmamay-ari ng painting nagpalabas ng post sa social media. O, anong sabi ng Ayun. may pangalan to eh. Lumabas Kalimutan yung ko lang yung may-ari. pangalan ng sabi niya dito, I gifted this painting to VP Sara when she was a mayor of Davao City in 2021. Huli. Anything stated otherwise is false. I am not a scholar. Ito yun ha. Ito yun. Ito yun. Sabi pa dito binalita ito ng DZRH. Ayan. Sabi ng DZRH, I am from Davao. Ito yung statement ng yung tunay na nagpaint talaga ng art. Pinabulaanan ni Tanya Gaisano Lee. Yan ang pangalan sa tunay na nagpaint ng art, okay? Tanya Gaisano Lee. Ang artist sa likod ng painting na tinutukoy ni Ramil Madriaga sa pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay ng impeachment niya. Yan ha. Nag-post siya. So booking si Madriaga. Ha? So, yan na yung unang punto sa kasinungalingan niya. Hindi, kahit ako nakita ko, yan, no? Kitang-kita naman natin ang ebidensya, mga katunay. No? At isa pa, may nag-post talaga ng tunay na nag-paint ng painting na yon. O, doon pa lang, huling-huli na si Madriaga. Diba? At saka ako talagang hindi ako naniniwala sa testigo ng kamera na yan na si Madriaga. Hindi ako naniniwala dyan. Doon pa lang sa script eh. Doon pa lang sa hawak-hawak niyang papel, hindi na ako naniniwala eh. Testigo ka, may binabasa ka. Ito pa lang booking na sila na si Madriaga ay scripted. Kaya kayong mga taga House of Representatives, di ba kayo nahihiya dito? Di ba? Sa Instagram story po ito, sinabi ni Lee, regalo niya ang painting sa Vice Presidente noong termino nito bilang mayor sa Davao noong 2021. Di ba? Ayan o, lakihan pa natin lakihan natin. Laki ng Yan. pinagkaiba. Nag-post pa si BP Sara ng painting na yan nag-post pa siya. Oo, malaki. Kahit Okay. ako nakikita ko eh. Hindi po yan. Kaya ako, para sa akin, tanga ka na lang pag hindi mo pa naisip, kung hindi mo pa naisip sa sarili mong magkaiba yung litrato eh. Di ba? Parang ano ka, malabo na ba mata mo? Ako, malabo-labo mata ko pero nakikita ko. Hindi yan kay Ramil Madriaga. Okay? Linawin natin yan. Si Ramil Madriaga ay sinungaling. Ang init ng kape, guys. So, booking na sila dito. Okay? Booking na sila doon. So, malinaw na si Madriaga ay isang bulok na witness. Okay? Oo, kahit naman ako alam mo. Bulok na witness si Madriaga. So, alam nyo, ewan ko na lang pero ako, this is my own opinion alam ko, yung Ramil Madriaga na yan, ano yan? Scripted yan. Kasali ang Wala administrasyon yan. dyan. Analysis ko yan. Wala yan. Kasama yan sa mga instrumento nila para sirain si VP Sara. Yun talaga yung totoo. Hindi po ako nag-akusa, nag-allegation. That's my own analysis. My own opinion. Kasi, wala na po silang magagawa dyan eh. Takot na takot ang administrasyon na maging presidente si VP Sara. Kasi alam nila ano ang magiging epekto kapag si VP Sara ang maging presidente. Alam na ninyo yan. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Donmar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.